May isang laban na hindi agad napapansin. Walang malakas na ingay sa simula, walang malinaw na babala, pero unti-unti nitong binabago ang sitwasyon sa loob ng isang bansa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging malinaw na ang bawat galaw ay may malaking epekto, hindi lang sa mismong lugar kundi pati sa mas malawak na bahagi ng mundo. Paano nga ba ito nagsimula at paano ito umabot sa ganitong punto? Nagsimula ang paghahanda bago pa man ang Operation Epic Fury. Inilipat ng United States ang mga F-22 Raptor sa mga base sa Israel at iba pang bahagi ng Middle East. Hindi ito agad napansin ng Tehran. Nang magsimula ang operasyon, pumasok ang F-22 Raptor sa airspace ng Iran nang halos hindi napapansin. Tahimik, direkta, mabilis umatake sa mga lihim na base at mahahalagang target. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa ngayon, isa ito sa pinakamahalagang aircraft na ginagamit ng US sa laban. Kasama ng F-35 Lightning II, bahagi ito ng mga stealth jet na ginamit sa operasyon. Pero magkaiba ang papel nila. Ang F-35 ang nagsilbing parang tagagabay. Ginagamit ang sensors nito para tukuyin ang mga target at tulungan ng ibang aircraft kung saan aatake. Samantala, ang F-22 ang nakatutok sa kontrol ng ere. Ito ang jet na ginamit para sirain ang depensa ng Iran at tiyakin na walang makapigil sa paglipad at pag-atake ng US at mga kakampi nito. Sa mga unang araw ng operasyon, aktibong umatake ang mga F-22 sa mga air defense ng Iran at sa mga lihim na base. Dahil dito, naging mas madali para sa ibang aircraft na makapasok at umatake rin. Nagtagumpay ang plano. Ayon sa Israel Defense Forces pagsapit ng March 30, humigit kumulang 80% ng air defense ng Iran ang nasira o hindi na gumagana. Hindi ito nagkataon. Sa unang linggo pa lang ng operasyon, pinakaaktibo na ang F-22. Sa loob ng ilang araw nakakapasok ito sa ere ng Iran nang hindi agad nakikita ng mga depensa na siya rin ang target nito. Bukod dito, malaki rin ang papel nito sa pagtama sa mga lihim na base at sa pagpigil sa galaw ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Pero ang pinakamahalagang nagawa nito ay ang pagbagsak ng air defense network ng Iran. Dahil dito, umabot sa punto na ang US ay nakakapagpadala na ng mga lumang bomber tulad ng B-52 Stratofortress para magsagawa ng operasyon sa loob mismo ng Iran. Kung buo pa ang depensa ng Iran, hindi ito mangyayari. Malalaki ang B-52 Stratofortress at madaling makita ng modernong depensa. Kaya ang simpleng katotohanan na malaya silang nakakalipad sa loob ng Iran ay malinaw na patunay kung gaano kahina ang natitirang depensa nito. Ibig sabihin malamang tama o baka mas mababa pa nga ang sinasabing 80% na pagkawala ng kanilang air defense at malaking bahagi nito ay dahil sa ginawa ng F-22 Raptor. Pero hindi doon natatapos ang trabaho ng F-22 dahil ngayon na nakakapasok na kahit ang mga hindi stealth na aircraft, nagbago ang papel nito at mas nakatuon na ito sa pagtulong. Katulad ng ginawa ng F-35 Lightning II noong mga unang araw ng operasyon kung saan ang pangunahing ginagawa na nito ay umikot sa loob ng Iran nang hindi nakikita habang nangongolekta ng impormasyon tungkol sa mga target at galaw ng kalaban. Ang mahalaga dito, hindi lang para sa sarili nitong paggamit ang mga nakukuha nitong impormasyon dahil ipinapasa ito sa ibang aircraft tulad ng F-16 Fighting Falcon at sa mga bomber ng US para sila ang magsagawa ng pag-atake habang ang F-22 naman ay lilipat sa ibang lugar para mangalap ulit ng panibagong impormasyon at ipagpatuloy ang parehong gawain. Para sa Islamic Revolutionary Guard Corps, malaking problema ito dahil alam nilang may F-22 sa loob ng kanilang ere pero hindi nila alam kung nasaan. Kahit nung mas maayos pa ang kanilang depensa, hirap na silang makita ito. Ngayon na mas mahina na ang kanilang radar at kagamitan, halos imposible na talaga itong matukoy. Ang nangyayari ngayon ay isang maayos at tuloy-tuloy na paraan ng pag-atake kung saan nagtutulungan ang iba't ibang aircraft at naging posible ito dahil mabilis na nakontrol ng United States ang kalangitan sa ibabaw ng Iran. Kaya nakakagalaw sila ng halos walang pumipigil. Ang mas mabigat para sa Iran ay wala silang magawa laban dito dahil kayang manatiling hindi nakikita ng F-22 kahit nasa loob ito ng abot ng radar. Kaya nitong tukuyin kung nasaan ang natitirang radar ng Iran at sirain ito kung kinakailangan. O kaya naman ay hanapin ang mga ligtas na daanan sa loob ng Iran kung saan pwedeng dumaan ang ibang aircraft nang hindi napapansin. Kaya sa kabuuan, hindi lang basta lumalaban ng F-22 kundi ito ang nagsisilbing mata at gabay ng buong operasyon ng US sa loob ng Iran.
Sa puntong ito, ang kailangan na lang gawin ng ibang aircraft ay pumunta kung saan sila pinapunta ng F-22 Raptor at pagkatapos ay magpakawala ng mga armas mula sa malayo para tamaan ang mga target sa iba't ibang lugar. Dahil dito sunod-sunod ang tinatamaan. Ayon sa ulat, lampas 11,000 target na ang tinamaan ng United States sa Operation Epic Fury hanggang March 29 at posibleng tumaas pa ito kung lalala ang sitwasyon. Para sa Islamic Revolutionary Guard Corps, tuloy-tuloy ang kaba dahil alam nilang may F-22 na umiikot sa itaas nila. Ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng lamang ng US sa teknolohiya laban sa Iran. At dahil dito marami na ring mahalagang tao sa kanilang hanay ang nawala. Ayon sa Euronews, umabot na sa hindi bababa sa 70 ang mataas na opisyal na namatay hanggang March 21. Kasama dito si Ali Mohammed Naeini na isa sa mga kilalang muka ng IRGC. Pero mas mabigat ang nawala sa kanila. Sa unang araw pa lang ng operasyon, napatay si Mohammed Pakpour na pinuno ng IRGC. Sumunod pa rito ang pagkawala ng iba pang opisyal mula sa Lebanon at Palestine na konektado sa IRGC, pati si Ali Hashemi at si Ismail Degan. May iba pang opisyal na nawala kahit nasa ibang bansa sila. Hindi malinaw kung ang F-22 mismo ang direktang umatake sa mga target na ito. Pero isang bagay ang halos sigurado. Malaki ang papel nito sa pagbibigay ng impormasyon kung saan dapat umatake ang ibang aircraft. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang takot sa loob ng IRGC. Kahit hindi nila alam kung nasaan ang F-22, alam nilang nandoon ito. At anumang oras, pwedeng may tumamang atake mula sa hindi nila inaasahang direksyon dahil kayang ipasa ng F-22 ang impormasyon nito sa iba pang aircraft na agad namang kumikilos para umatake. Kapag sinabing hindi handa ang Iran sa buong lakas ng F-22 Raptor, literal iyon. Pero kung tutuusin, dapat may ideya na ang pamahalaan at ang Islamic Revolutionary Guard Corps kung ano ang darating. Alam na ang kakayahan ng F-22. Mahirap itong makita, mabilis, at may kombinasyon ng advanced na sensors at malakas na armas. Ayon mismo sa United States Air Force, pinagsasama nito ang pagiging halos hindi nakikita at ang kakayahang gumalaw ng mabilis at mahirap sundan. Kaya nitong umabot sa napakabilis na bilis at manatili roon nang hindi gumagamit ng afterburner na karaniwang nakikita sa radar. Ibig sabihin mabilis na ito pero hindi pa rin basta nahahanap. Mahaba rin ang kaya nitong liparin, kaya kaya nitong ulit-ulitin ang pagpunta sa target bago bumalik sa base. Pagdating sa armas, kumpleto ito. May dala itong 20mm na kanyon na kayang sirain ang drone at mga target sa lupa na hindi matibay ang proteksyon. May dala rin itong mga missile para sa laban sa ere. Kahit hindi naman gaanong kailangan dahil halos walang laban ang lumang Air Force ng Iran sa operasyong ito. Para sa target sa lupa, may dala itong mga bombang kayang tumama ng eksakto sa target. May mas maliliit na bomba na pwedeng gamitin para tamaan ang maraming target sa isang pasada. At may mas mabibigat na bomba para sa mas malakas na tama kung kailangan. Lahat ng ito ay hindi lihim. Matagal nang alam ang mga kakayahan ng F-22. Sa madaling salita, malinaw na ipinapakita na ng United States kung ano ang kayang gawin ng aircraft na ito. Pero kahit ganito nakalinaw ang impormasyon, hindi pa rin nakita ng Iran kung gaano kalaki ang magiging epekto nito. At iyon ang naging problema. Hindi kakulangan sa babala, kundi kakulangan sa paghahanda. Yan ang dahilan kung bakit kahit noong 2013 pa lang, malinaw na sana sa Iran kung gaano kalakas ang F-22 Raptor. Kapag ginamit laban sa kanila, dahil isang insidente pa lang noon ay sapat na para ipakita kung ano ang kaya nitong gawin. Noong 2013, isang Sukhoi Su-25 ng Iran ang nagtangkang harangin ng isang MQ-1 Predator ng United States sa international airspace. At kahit hindi ito nagtagumpay, naging dahilan ito para magpadala ng malinaw na mensahe ang US gamit ang F-22 bilang escort ng kanilang mga drone. Dito nangyari ang isa sa pinaka-nakakahiya para sa Iran sa laban sa ere. Tahimik na nagbabantay ang F-22 na pinapalipad ni Kevin Satterfield habang papalapit ang dalawang F-4 Phantom ng Iran. Pero hindi nila ito nakita kahit malapit na ito sa kanila. Lumipad ang F-22 sa ilalim ng mga jet ng Iran. Saka ito umangat sa tabi nila at nagbigay ng malinaw na babala na umalis na sila. At yun mismo ang ginawa ng mga pilotong Iranian dahil wala silang laban sa isang aircraft na hindi nila makita pero kayang lumapit anumang oras. Kung tutuusin, sapat na sana ang pangyayaring iyon para maintindihan ng Islamic Revolutionary Guard Corps kung gaano kahirap harapin ang F-22 dahil isa itong aircraft na hindi mo makita pero kaya kang sundan, lapitan at kontrolin ang sitwasyon ng hindi mo namamalayan.
Ngayon, iyon mismo ang nangyayari sa loob ng Iran sa ilalim ng Operation Epic Fury, kung saan libo-libong target na ang tinamaan, direkta man o hindi, sa tulong ng F-22 na hindi kayang makita ng radar at mga jet ng Iran. Mula sa simpleng babala noon, umabot na ito sa tunay na pag-atake ngayon at malinaw na hindi pa rin handa ang Iran sa ganitong klase ng laban dahil hanggang ngayon wala silang malinaw na paraan para pigilan ang ganitong aircraft. Sa huli, halos pareho pa rin ang sitwasyon nila tulad ng nangyari noong 2013 dahil ang kaya lang nilang gawin ay umiwas, magtago at umasa na hindi sila ang susunod na target. Malaki ang naging papel ng F-22 Raptor sa unang buwan ng Operation Epic Fury. Pero ngayon ang tanong ay ano ang susunod nitong gagawin? Dahil dito napapasok ang mas mabigat na bahagi ng laban sa Iran. Sa ngayon ginagamit ang F-22 sa pag-atake at pagtulong sa mga operasyon sa ere. Marami ng target ang nasira, mga lihim na base ang tinamaan, at sunod-sunod ang pag-atake nang hindi ito nakikita. Pero ngayon, mukhang papunta na sa mas seryosong yugto ang sitwasyon. Habang nangyayari ito, may mga palatandaan na naghahanda ang United States para sa posibleng pagpasok ng mga sundalo sa loob ng Iran at halos siguradong may papel ang F-22 sa gagawing iyon. Dalawang Marine units, ang 31st at 11th Marine Expeditionary Units ay papunta na o nasa lugar na at sasamahan pa ito ng mga sundalo mula sa ika-82 Airborne Division. Kaya aabot sa humigit kumulang 6,000 piling sundalo ang handa sa rehiyon bukod pa sa libu-libong iba pang sundalo na nasa mga base sa paligid ng Middle East. Sa kabuuan, may lakas ang US na pwedeng gamitin para sa malalaking operasyon sa lupa kung kinakailangan. Pero hindi mismong mainland ng Iran ang mukhang target. Ayon sa Al Jazeera, may mga ulat na naghahanda ang US para sa operasyon sa Kharg Island, isang maliit na isla na napakahalaga dahil dito dumadaan ng halos 90% ng oil exports ng Iran. Simple ang layunin, tanggalin ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Iran para mapilitan itong buksan muli ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng langis at gas sa buong mundo. Ang gagawin ng mga sundalo ay pumasok, kontrolin ng lugar at manatili roon hanggat kailangan. Pero delikado ito dahil madali silang tamaan ng mga missile at drone ng Iran kung wala silang bantay mula sa ere. At dito papasok ang F-22. Ito ang inaasahang magbibigay ng proteksyon mula sa itaas, magbabantay sa paligid at titiyak na hindi makakalapit ang mga banta habang isinasagawa ang operasyon sa lupa. Ang F-22 Raptor ay pwedeng gamitin para umatake sa natitirang depensa sa Kharg Island, pati na sa mga missile sites sa baybayin ng Strait of Hormuz na posibleng umatake sa mga sundalo ng United States sa isla. At malamang gagawin nito ang parehong papel na ginagawa na nito sa loob ng Iran kung saan nagbibigay ito ng impormasyon at gabay sa ibang aircraft para maging mas epektibo ang mga pag-atake. May mga AH-64 Apache at A-10 Thunderbolt II na kumikilos na sa Strait of Hormuz, kaya malaki ang posibilidad na iikot din ng F-22 sa lugar para mangalap ng impormasyon na gagamitin ng mga ito at ng iba pang aircraft ng US. At sa ganitong paraan sabay-sabay nilang haharapin ang mga drone, missile, bangkang mabilis at iba pang banta mula sa Iran para suportahan ang operasyon sa Kharg Island. Pero kahit may ganitong plano, nananatiling delikado ang Kharg Island dahil puno ito ng oil facilities na madaling masunog at sapat na ang isang tama sa maling lugar para magdulot ng malaking sunog na pwedeng magresulta sa napakaraming casualties. Kaya kahit may F-22, hindi pa rin ito madaling operasyon. Posible ring gamitin ang F-22 para bawasan muna ang depensa ng isla bago pumasok ang mga sundalo sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrike kasama ang F-35 Lightning II at iba pang aircraft kung kumpiyansa ang US na kontrolado nila ang kalangitan. Bukod sa isla, maaari ring ituon ng F-22 ang atensyon nito sa baybayin ng Strait of Hormuz, lalo na sa mga matitibay na target tulad ng missile sites at imbakan ng armas, kung saan kaya nitong gumamit ng mga bombang eksakto ang tama para mabawasan ang banta sa mga sundalo sa lupa at makadagdag sa pinsalang nagawa na ng mga naunang pag-atake ng US sa mga lugar na ito. Dahil sa kakayahan nitong hindi makita, magiging mahirap para sa natitirang depensa ng Iran na pigilan ito at kahit may sundalong may dalang shoulder-fired weapon, malamang hindi pa ito makakakilos dahil kaya ng F-22 na dumating, umatake at umalis ng mabilis bago pa sila makaresponde. Pero baka ang pinakamahalagang magagawa ng F-22 Raptor habang naghahanda ang United States sa operasyon sa lupa ay manatili itong palaging banta sa itaas, katulad ng ginagawa nito mula pa sa simula laban sa Iran.
dahil halos hindi ito makita ng Islamic Revolutionary Guard Corps at kaya nitong bantayan ng baybayin ng tuloy-tuloy. Sa ganitong paraan, anumang pagtatangka na magpakawala ng missile laban sa Kharg Island ay agad na makikita at dahil sa impormasyong ibinibigay ng F-22, malaki ang chance na maagapan o mapigilan ang mga ito bago pa tumama. Alam din ng Iran na mahihirapan ang kanilang mga sundalo na kumilos kung sakaling subukan nilang bumawi sa lupa. Dahil kung pagsasamahin ang pagharang sa dagat at ang presensya ng F-22 sa itaas, napakaliit ng tsansa na makatawid ang kanilang mga puwersa mula sa mainland papunta sa isla. May isa pang posibleng mangyari. Nagbabala si Donald Trump na pwedeng targetin ng US ang mga water desalination plant ng Iran na napakahalaga para gawing malinis at magamit ang tubig. Kaya kung mangyari ito, hindi lang militar ang maapektuhan kundi pati mga sibilyan. Sa ngayon, nahaharap na ang Iran sa matinding problema tulad ng polusyon sa hangin at matagal na tagtuyot at ayon sa The Independent, mababa na rin ang laman ng ilang reservoir. Kaya kung tatamaan pa ang mga plant na ito, posibleng lumala ang sitwasyon para sa mga tao. Gayunpaman, posible pa rin itong mangyari. At kung mangyari man, malamang na may papel ulit ang F-22 dahil kaya nitong umatake ng hindi nakikita kahit bantayan pa ng Iran ang mga ganitong lugar. Pero maraming pwedeng magbago bago umabot doon. Kung magtagumpay ang US na makuha at makontrol ang Kharg Island, hindi na kailangang umabot sa ganitong hakbang dahil magkakaroon na sila ng kontrol sa ekonomiya ng Iran at posibleng mapilitan ng Iran na buksan muli ang Strait of Hormuz. Kahit ano pa ang susunod na hakbang ng United States, malaki ang posibilidad na manguna pa rin ng F-22 Raptor dahil mula pa sa simula ng Operation Epic Fury ay ito na ang isa sa pinaka-ginagamit sa mga kritikal na bahagi ng operasyon. At hindi iyon magbabago habang naghahanda ang US para sa posibleng pagpasok ng mga sundalo sa loob ng Iran. Habang papasok ang operasyon sa panibagong yugto, mas magiging mahalaga ang papel ng F-22 sa pagbabantay, pagtukoy ng target at pagtulong sa ibang aircraft para masigurong tuloy-tuloy ang pag-atake at kontrolado ang sitwasyon. Sa sitwasyong ito, hindi lang sa ere nakikita ang epekto ng operasyon kundi pati sa dagat, lalo na sa Strait of Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng enerhiya. Kaya anumang mangyari dito ay agad na aapektuhan ang iba't ibang bansa. Kapag may banta sa lugar na ito, nagiging maingat ang mga barko. Hindi sila basta pumapasok kung may posibilidad ng pag-atake o sagupaan. Dahil dito minsan bumabagal ang galaw ng mga tanker at cargo ship na nagdadala ng langis at iba pang produkto. Kapag bumagal ang daloy, naaapektuhan ang supply. At kapag naapektuhan ang supply, tumataas ang presyo. Hindi man ito agad ramdam, pero unti-unti itong nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para sa Iran, mahalaga ang Strait of Hormuz dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng kanilang oil exports. Kapag nawalan sila ng kontrol dito, hindi lang militar ang maaapektuhan kundi pati ang kanilang kita. Sa kabilang panig, mahalaga rin ito para sa US at sa mga kaalyado nito dahil maraming bansa ang umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng langis mula sa rehiyon. Kaya hindi lang ito simpleng laban ng dalawang panig, may epekto ito sa buong mundo. Dahil dito mas nagiging aktibo ang presensya ng mga barkong pandigma sa paligid ng lugar. Hindi lang para umatake kundi para magbantay at siguraduhin na mananatiling bukas ang daanan. May mga barkong nakaantabay para tumugon agad kung may banta. May iba naman na nagbabantay sa mga tanker para masigurong ligtas ang kanilang pagdaan. Dahil dito, mas nagiging kontrolado ang sitwasyon sa dagat kumpara noong una. Pero kahit may ganitong presensya, hindi nawawala ang panganib. May posibilidad pa rin ng pag-atake mula sa maliliit na bangka, missile o drone mula sa baybayin. Kahit maliit, kaya pa rin itong magdulot ng malaking problema kapag tumama sa barko. Kaya mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng aircraft at barko. Ang aircraft ang nagbabantay mula sa itaas, habang ang mga barko naman ang kumikilos sa dagat. Sa ganitong paraan, mas mabilis natutukoy ang mga posibleng banta. Ang impormasyong galing sa ere ay agad ipinapasa sa mga barko para makapagdesisyon sila kung iiwas o kikilos. Dahil dito, mas mabilis silang makakaresponde sa anumang mangyari. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi lang sa lupa at ere, kundi pati sa dagat. At sa bawat bahagi nito, mahalaga ang maayos na koordinasyon para mapanatili ang kontrol. Para sa mga bansang umaasa sa langis mula sa rehiyong ito, kritikal na manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Kaya kahit hindi sila direktang kasali, may interes sila sa kung ano ang mangyayari dito. May mga bansang nagmamasid
habang ang iba ay handang tumulong kung kinakailangan. Dahil dito mas lumalawak ang saklaw ng sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa isang operasyon o lugar. Nagiging bahagi na ito ng mas malaking usapin na may epekto sa maraming bansa. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahalaga ang pagpapanatili ng kontrol sa daanang ito. Dahil dito nakasalalay ang supply na kailangan ng maraming bansa. Sa huli, makikita na ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi sa kung sino ang mas kayang panatilihin ang maayos na daloy ng supply sa gitna ng tumataas na tensyon. Sa sitwasyong ito, hindi lang langis ang naaapektuhan kundi pati ang mas malawak na daloy ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Kapag may tensyon sa Strait of Hormuz, hindi lang mga oil tanker ang nag-iingat kundi pati mga barkong may dalang iba't ibang produkto. Kasama dito ang pagkain, electronics at iba pang gamit na kailangan sa araw-araw. Kapag may delay sa pagdaan ng mga barko, naapektuhan ang delivery sa iba't ibang bansa. Hindi man agad ramdam, pero sa paglipas ng panahon lumalabas ito sa presyo at availability ng mga bilihin. May mga kumpanya na napipilitang magbago ng ruta para umiwas sa panganib. Kapag mas mahaba ang biyahe, tumataas ang gastos. At kadalasan ang dagdag na gastos na ito ay napapasa sa mga mamimili. May epekto rin ito sa mga daungan. Kapag naantala ang pagdating ng mga barko, nagkakaroon ng backlog sa mga pantalan. Bumabagal ang paglabas at pagpasok ng mga produkto, kaya naaapektuhan ang normal na takbo ng kalakalan. Dahil dito mas nagiging maingat ang mga kumpanya. May ilan na nagpapabagal ng shipment habang ang iba ay naghahanap ng alternatibong supplier para maiwasan ang mas malaking problema. Hindi lang ito usapin ng negosyo, kundi pati ng seguridad ng supply. Kapag hindi sigurado ang daloy ng produkto, nagiging mas maingat ang mga bansa sa pag-manage ng kanilang resources. May mga bansang nag-iimbak ng mas maraming supply bilang paghahanda sa posibleng kakulangan. May iba naman na naghahanap ng mas malapit na supplier para hindi masyadong umasa sa mga rutang may panganib. Sa pagdaan ng mga pangyayari, mas nagiging malinaw na hindi lang rehiyon ang naaapektuhan. Kahit ang mga bansang malayo sa Middle East ay damay dahil konektado ang global trade sa iisang sistema. Kapag may problema sa isang bahagi, kumakalat ang epekto sa iba. Kaya ang tensyon sa Strait of Hormuz ay hindi lang binabantayan ng mga bansang direktang kasali, kundi ng buong mundo. Sa huli makikita na ang epekto nito ay hindi lang sa militar o sa langis, kundi pati sa araw-araw na buhay ng mga tao, mula sa presyo ng pagkain hanggang sa availability ng mga produkto. Sa sitwasyong ito, hindi lang mga bansa at kumpanya ang naaapektuhan, kundi pati ang mga ordinaryong tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapag tumataas ang presyo ng langis at naaapektuhan ang kalakalan, unti-unti itong nararamdaman sa araw-araw na gastos. Tumataas ang pamasahe, nagmamahal ang pagkain, at may ilang produkto na nagiging mas mahirap hanapin. Para sa maraming pamilya, ibig sabihin nito ay kailangan nilang mag-adjust sa budget. May mga gastusin na kailangang bawasan at may mga plano na kailangang ipagpaliban. Kahit hindi nila direktang nararanasan ang laban, ramdam nila ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong paraan, makikita na ang isang sitwasyon na nagsimula sa isang lugar ay may kakayahang makaapekto sa mas malawak na bahagi ng mundo hanggang sa pinakasimpleng antas ng pamumuhay. Kasabay nito, nagsisimula na ring gumalaw ang mga kapitbahay ng Iran sa Gulf, lalo na ang mga bansang tinamaan ng missile at drone ng Iran, at ngayon ay naghahanda na rin silang gumanti. Ibig sabihin habang papalapit ang pagpasok ng mga sundalo ng US, dumarami rin ang pressure sa Iran mula sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong sitwasyon, posibleng maipit ang Iran dahil sabay nitong haharapin ang puwersa ng US. At ang galaw ng mga bansang dati ay hindi direktang kasali sa laban pero ngayon ay unti-unti nang kumikilos.